Sino ba may sabi na hindi kasya yung 500 para sa Noche Buena? Alam niyo sa Bisaya, ibig sabihin niyan, bahala mo diha basta okay mi dire. Meron din yung sinasabi sa Bohol, ija-ija, aho-aho. In Tagalog, it simply means, bahala kayo dyan, manigas kayo dyan, basta kami dito, okay kami. Siyempre naman, 500 pesos para sa mga mahihirap? That's okay kasi hindi naman nila kinakain yung kinakain ng mga mahihirap, di ba? That's why it's so easy for them to tell the Filipino people na kasya yung 500. Alam niyo po, I've lived half of my life here in Taiwan. So, the other half was in the Philippines. And then, never ko pong naalala na nagsabi yung nanay ko na kasya yung 500 para sa Noche Buena. Every year, ang lagi niyang sinasabi, bakit ang mahal na ng ganito? Another year, bakit ang mahal na ng ganito? So, my family is not rich, but they're working class. Bawat isa sa kanila nagtatrabaho, kaya nga minsan, hindi ako masyadong motivated na umuwi sa amin sa Cebu kasi wala naman ako naaabutan, lahat sila nagtatrabaho. So, every time na may Pasko or New Year, meron talagang handaan sa bahay kasi mahilig sa food yung nanay ko and never ko po siyang narinig na sinabi niya na, wow, yung 500 ko, ang dami kong nabili. It's always, bakit yung 1,000 ngayon, ganito na lang yung nabibili. And then, last year, nung umuwi ako sa Pilipinas, laging sinasabi ng nanay ko na yung 1,000 pesos, parang 10 pesos na lang yung value. Alam niyo yun, the difference is so big. Tapos, iinsultuhin ka ng sarili mong gobyerno na 500 pesos kasya sa Noche Buena? Don't you think it's just the same thing when they said kasya yung 60 pesos para sa 3 meals mo? Isa lang yung masasabi ko. Walang puso ang gobyerno ng mga Pilipino ngayon. Ang problema lang kasi, yung statement na 500 kasya sa Noche Buena ay galing sa gobyerno mismo. So, hindi mo pwedeng sabihin na sa amin lang yun. Kasi gobyerno ka, ang gobyerno ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. With this statement, they're trying to tell the Filipino people that they're not for the Filipino people after all. Yung bahala kayo dyan, manigas kayo dyan. Kaya nga 'di ba, ang daming mga artista, yung iniidolo ninyo talaga nagsasalita na ngayon kasi pati sila naiinsulto. Imagine mo yan, nagtatrabaho ka, sobrang hirap sa pag-arte, halos wala ka ng tulog, tapos sasabihin lang na 500 pesos kasya na sa Noche Buena. 'Di ba? Insulto yun sa kanila kasi they're working so hard just to eat well and then you just tell them na 500 kasya sa pagkain ninyo. What kind of food is that? So kung naluloko ng gobyerno ngayon, yung mga kababayan natin, they can never fool people who are working, who are earning, and those people who are living abroad na alam kung ano talaga ang diferensya ng healthy food and garbage food. Alam niyo yung sasabihin ng government na pwede na yung instant noodles? Alam niyo po ba? Never na pinopromote ang pagkain ng instant noodle dito sa Taiwan. In fact, laging sinasabi na hindi yan maganda sa katawan. Pero sa atin, parang ini-encourage pa when the government said na makakabili ka na ng instant noodle. Alam ko maraming mga kababayan natin na kumakain ng instant noodle tapos with rice. And that's because they don't have a choice. Do the government actually think na yung Noche Buena ng mga mahihirap na tao ay instant noodle at rice pa rin? I think that's not the culture of the Filipino people. Every time na may special occasion, talagang naghahanda tayo kasi hindi naman yan araw-araw. So, that Noche Buena is very important to every Filipino. Talagang bumibili tayo ng maayos na pagkain para mayroong pagsaluhan ang buong pamilya. This statement alone shows the real heart of the government towards the Filipino people. Anong klaseng puso yan? Pusong bato. Well, di ba bato? Nakakahay yun. So, I feel sorry for the Filipino people, you know. Masakit na yung nakakayanan ng mga kababayan natin ay peace rally, hindi talaga nagiging effective para tanggalin yung leader ngayon. I think, nakikita nyo naman yan sa ibang bansa. Talagang sa palitang pagpapaalis ang nagiging effective na paraan para talaga mabago yung administration.
With the kind of attitude na pinapakita ng government ngayon, imagine mo, may palighting sila almost every year. How much does that lighting cost? Ang mahal po magpailaw. Kahit sa sarili mong bahay, alam mo yan, you have to have a budget for that. Kung sa Christmas lights may budget ka, how much more para sa mga pamilya ng mga mahihirap na Pilipino? And even if wala akong maitutulong po sa mga kababayan natin, all I can do is to express my own opinion. Whether you like it or not, naawa po ako sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. And to be very honest, ako mismo talagang ayokong umuwi muna sa Pilipinas. Not until mapalitan kung sino man yung nakaupo ngayon. 'Di ba? Mahirap talaga maging Pilipino at ang hirap ipagtanggol ng Pilipinas. Kahit nga dito sa Taiwan, sobrang daming pasaway ng mga Pilipino. Sa pageant, kumukuha ng pera, nangungurakot, sa mga games, droga, at marami pang iba. So, wala na talagang pag-asa ba ang mga Pilipino?